بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. الكلام في النسخ. Ito ay usapin patungkol sa nasakh. Pag nasakh, malalaman din natin ang taarif ng nasakh. Bab bayanin nasakhi wal bada. Bab paglilinaw ng nasakh at saka bada. Al bada na pagkakaiba ng nasakh at saka bada. No, pagkakaiba nila, no, yung ibang mga sekta na ginamit nila ito na kumbaga na ibang tawag dito, ginamit dito ng ibang mga sekta. Instead na gagamitin nila ay nasakh, na ginamit nila yung bada. Pero sa atin sa Ahlussunnah wal Jamaa, na yung bada-bada na hindi natin pwedeng gamitin. Kasi ang kahulugan ng bada na ma'rifatu syai' ba'da an lam yakun ma'rufan. Ma'rifatu syai' ba'da an lam yakun ma'rufan. Malaman yung isang bagay, no, pagkatapos na wala na. Pagkatapos na wala pa. Ibig sabihin, nung wala pa na hindi alam. Ariyo, nagito na dito ka pa kay Allah. Sa syariat na hindi yun pwede sa sahibu syar. Ang Allah ang may-ari ng syariat, hindi pwede na yung bagay wala pa na hindi alam ng Allah. Kasi ang ilmu ng Allah, mutlak. Ariyo, ang ilmu ng Allah, azali. So yan. Ma'rifatu syai'i ba'da an lam yakun ma'rufan. Ma'rifatu syai'i ba'da an lam yakun ma'rufan. Sabi niya dito, wan naskhu at ang pagnasakh fil lughati sa lugha. Itong kalimat na nun sin kha na yan. Ariyo, sa lugha ay lughatil Arab na yusta'malu fil raf'i wal izalati. Ginagamit siya na ang naskhu fil raf'i sa pag-angat wal izalati at pagtanggal. Izala, pagtanggal. Pag-angat at pagtanggal. Yuqal ay fil lugha, sasabihin sa lugha na sakhati syamsu al-adhilla. No, inangat ng araw az-zilla ang anino. Yung anino na inalis, inangat ng araw. Itong halimbawa na ito ay halimbawa ng ar-raf'i. Inangat to pa mo. Ay siya inangat kasi sa atin na ipano. Kita Sambrano na inangkat. Si Sambrano na inangkat. Nabini puro inangkat. Inangkat o alungan so along. Inalis. Kumbaga sa atin na inangat. Wa nasakhat ar-riyahu al-athar at inalis ng hangin al-athara ang mga bakas na ito na mas na ito ay halimbawa ng izala. Kailan yung nasakhat? Idha azalat ha, kapag inalis niya na ar-riyah ha siya na al-athar. Isa yun sa istema, ito yung istemal niya. Wa yusta'malu fil naqli at ginagamit din siya na ang naskhu, no, ay lugatan sa lugha fil naqli sa paglipat. Paglipat to ba? Yuqalu, masasabi ay fil lughati na sakhtul kitaba. No, kinopya ko ang libro. No. Anong ibig sabihin na niya? Idha naqalta ma fihi. Kapag nilipat mo ang bagay fihi fil kitab na napapalood sa kitab. Ano? Wa in lam tuzil shay'an an mawdihi at kahit hindi tuzil inalis shay'an anuman an mawdihi sa kinalalagyan niya mawdihi shay. Kahit wala kang inalis doon sa kitab, kahit kopya-kopya lang po na matatawag ka rin ng nasakh. Ariyo, matatawag ka rin ng nasakh. Yun sa lugha, talakayan sa lugha. Wa amma fi syar'i at patungkol naman sa syara. Ala al-wajh al-awwali fi al-lugha.
Patungkol naman sa syara, yan yung istilah na ito sa syara. No, ala, base, al-wajhil awwal, base sa unang paraan. Base sa unang paraan, fil lugati ay fil istilah, alal lugah. No, fil lugati ay fi istilahin lugawiyin pwede. Fil lugah, yani fi istilah al-lugawiyin. Sa istilah ng mga ulama lugha, wa huwa at siya na al-wajhul awwal na al-izalat. Yung alisin pa. Kumbaga na sa yung sa syara upama na nakabase doon sa makna lugawi niya na ar-raf wal izala. Nakabase doon. Kasi may pangalawa no. Ano yung pangalawa na kahulugan ng nasak? Yun yung an-naql. Pero hindi diyan nakabase yung syar'i. Hindi dyan nakabase yung syar'i kasi kinopya. Inalis kinopya. Ariyo, kinopya. Kasi itong inalis, alis talaga. Ariyo, kumbaga sa atin na kung yun nasa libro pa man na binura, kaya lang na hindi nila gagamitin yung ganong salita. Ariyo, hindi nila gagamitin yung ganong salita. Kinopya yung nasa libro na hindi naman natanggal yung laman ng libro. Ang kinopya na. Isinulat ulit, reprint, ariyo, o kaya sinerox, nadamada, hindi nawala yung nandoon sa loob ng libro. So ngayon, itong istilah na sa syar'i, o kaya istilah ng mga usuliyin kung ano ang tinatawag na nasak na nakabase doon sa unang paraan ng lugha, na yun yung al-izala. Sabi niya, yani wahuwa ay ar-raf wal izala. Wahuwa ay al-wajhul awwal na al-izala. Yun yung tanggalin mismo. Kung gano'n na fahadduhu na ang ta'arif niya na an-naskhi na al-khitab. Tanong niya mga basa niya. Ang nasak na khitab. Alam na natin kung anong khitab na. Itong khitab na ito yung syariat, utos, no? No, khitabullahi ala al-mukallafin. No, ito yung khitab, ito yung pakikipag-usap ng Allah sa mga mukallaf. Ito yung khitab. So, ibig sabihin, kapag hindi khitab, hindi nasik. Ano yun? Pag hindi khitab, hindi nasak. Ito yung sagot mo sa'yo. Pag hindi khitab, hindi magiging nasak. Na puro to. Kaya nga natalakay ko na nung kamakailan na yung nasik mansuk na ito, na ang pwede lang mag-nasik mansuk na sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang Nabi na siya yung sahibus syarh. Sahibus syarh ang Nabi. So khitab. So kailangan kung meron mang hukom na buburahin, aalisin na pa yung hukom na yun, aalisin yung hukom na yun, na kailangan nang mag-aalis din sa kanya na khitab. Kanya ka nito? Khitab. Anong khitab yun? Ad-dalu. Khitab na nagsasaad ala irtifa'il hukmi, na alisin o kaya iangat. No, al-hukmi, ang hukom. Anong hukom yun? As-sabiti, na naitalaga na. Na meron na. Ariyo, na naitalaga na. Naitalaga, talok sa naitalaga, bil khitab al-mutaqaddim. Sa utos na nauna. Kumbaga na aalisin yung hukom na meron na sa pamamagitan ng khitab na nauna. Yung khitab na nauna, na salita ng Allah, salita ng Rasul. Ano ito? Ganon din yung khitab doon na salita ng Allah, salita ng Rasul. Hindi pwede yung salita ng mga mujtahid. Hindi. Yung nasak na ito ay salita mismo galing sa Allah, galing sa Rasul. Ikaw pa kayo Rasul. Ano ito? So, itong nasak na ito, itong trabaho na nasak, no, na ito yung salita ng Allah, salita ng Rasul, no, na nagsasaad na alisin yung hukom. Anong hukom yun? Yung dating hukom sa madaling salita. Ito yung manalok misabit bil khitabil mutaqaddim. Yung dating hukom na meron na ng sa pamamagitan ng utos na nauna. Ang utos na na nauna. Ala wajhin sa paraan. Ala wajhin sa paraan, laulahu na kung wala siya na al-khitab na ikalawa.
Siya yung al-mutakaddim, no? Tapos yung babalik doon sa al-khitab ad-dal ala irtifa'il hukm. Yun yung number 2. Kasi mababaliktad natin yung paglagay ng number eh. Khitab mutakaddim, number 1. Khitab ad-dal ala irtifa'il hukm, number 2. Kasi yun ang nahuli. Ano yun ang nahuli? Yun ang nahuli. Laka na sabitan, natiyak na ang lagay niya na al-hukmo na sabitan, no, na panatili bihi sa pamamagitan niya, bihi bil khitabil awal, kasabay na tarakihi, kasabay na mabagal siya na khitab asani, anhu anil hukmi. Pabalik lang ang ganun. So itong gusto lang niyang sabihin dito, na ang nasakh, sabi niya, ay darating ang panibagong dalil, no, upang alisin yung dating dalil, yung dating hukom. Ariyo, darating ang panibagong dalil upang alisin ang dating hukom, na yung hukom dati ay nangyari sa pamamagitan din ng dalil. Tanong niyo ito. So ibig sabihin pala, na yung magmumula sa ijtihad, na hindi pala yung pwede inasak. Yung magiging manggagaling sa ijtihad na hindi pwede inasak. Kasi nga, naayon sa tarif na ito, kung halimbawa, yung isang shay ay hinatulan ng ijtihad. Halimbawa ng alin, halimbawa pa man ng tabako pa. Ibarat ng tabako pa man, lagat. Ang lagat-lagat na yan, ang tunay ko kumanya naman, makro. Ayun. Na yung pagiging makro niya na yun, na may dalil ba o wala? May dalil ba o wala? Wala. Ang pagiging makro niya ay wala. Saan kinuha? Kiyas sa mga bagay na mga kabais. Mga bagay na mga kabais. Ari yung mga pangit-pangit, yung mga marul, katulad ng kuwan. So, dahil doon, na yun ay nagkaroon ng hatol. So ngayon, may dumating na dalil. Ariyo, merong dumating na dalil na ipagbabawal niya halimbawa ang tabako. Ano yun? Ninasak niya ba yung dating hukom ng tabako o hindi? Hindi niya pwedeng inasak. Bakit? Kasi yung tabako na yun, walang dalil. Ariyo, dyan may khilaf na ng mga ulama. Kasi kung nangyari ang pagnasak na yun sa panahon ng Rasulullah, na pwedeng mangyari. Kung matanong po na, pwedeng mangyari yung nasak na yun. Kasi kinuha natin sa pamamagitan ng kiyas. Na yung kiyas ay kasama sa dalil. Ariyo, yung kiyas ay kasama sa dalil. So ganun yun. Kapag galing sa ijtihad yung dating hukom, ariyo, hindi yun maaalis ng tinatawag na dalil. Di niya kinasal. Ganun yung maksud ng salita na yun. Wala yalzam at hindi inuobligan niya na hada ta'rif, itong ta'rif na ito, no, al-khitab ad-dal ala irtifa'il hukmi, no, as-sabit bil khitab al-mutakaddim, ala wajhin lawlahu lakana sabitan bihi ma'a tarakhiyan. No, yun yung tawag dito, yun yung ta'rif. Wala yalzam at hindi inuobligan niya na hada ta'rif masaqata anil insan, ang bagay na naganap siya na bagay anil insani mula sa tao bil mauti sa pamamagitan ng pagkamatay. Bagay na nalaglag siya. Itong bagay na ito na halimbawa amala. Yani amal na nalaglag siya, nawala siya na amal. Anil insan mula sa isang tao. Bil mauti ay bisababil maut nang dahil sa namatay siya. Tandaan natin na hanggang kailan ang sambayan, hanggang kamatayan. Hindi dalil yan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo ang Allah hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Niya tayo suntaw, paliwat naman sa sambayan. Ariyo, lagi idha dahabal mahal na dapat al-hukum. Pag wala na yung lugar, wala na yung hukum. Ngayon wala na yung mukallaf. Saan pa ang hukum? Ariyo, kahit nga hindi namatay yung tao
Halimbawa, yung tao na nakomatos lang ba? Aliw, nakomatos lang yung tao ba? Natin ito, nabnigasyon ba? Kasi mawawala yung akal na. No, dahil yung sa komatos, bigla na lang matutulog yung tao. No, nawala siyang kamalay-malay, nawala yung malay na yun. Na yung pagkawala ng malay niya, tinatanggal sa kanya yung mga hukom-hukom. Iadar ka niya sa mga hukom-hukom. Matulad pag nabaliw yung tao ko. Dahil sa tindi ng kanyang sakit hanggang sa upaman, hindi niya kaya nabaliw yung tao. Na yung pagkabaliw niyo pa, naalis pa yung hukom na nasa kanya. So yung mga ganun na tigitan, yung mga ganun na pangyayari pa, ano ba yun? Matatawag ba yun na nasa o hindi? Hindi yun matatawag na nasa. Ay sa lakot. Tulad din ito, nawala ang pagkaobligado ng sambayang sa isang tao dahil sa pagkamatay. Ano yun? Kumbaga na hindi ito magiging kasama kasi yung pagkamatay na hindi naman siya khitab. Yung pagkamatay, hindi naman siya salita ng Allah, hindi naman salita ng Rasul. So hindi matatawag pa inna dhalika na katotohanan iyon dhalika ay dhalika sukot. Sabi niya dito, dhalika ay masakata. Yung bagay na nawala siya na bagay na laysa binaskin, hindi siya matatawag na nasa. Hindi matatawag iyon na nasa. Bakit? Liannahu, dahil katotohanan siya na al-maut na laysa bihitabin. Hindi yun matatawag na khitab. Kasi yan, kabilang yan sa mga awarin na tinatawag na awarin. Kasi kasama yan sa mga awarin. Yung kumbaga na biglang sumusulpot na lang sa buhay ng tao. Mga awarin yung mga awarin sa pawiya at saka mga awarin muktasaba. Anong tinatawag na awarin sa mawiya? Yung afatiya, sabi nila. Afatiya. Yung nangyayari na wala kang kontrol. Wala kang kontrol, biglang uulan, biglang iinit, biglang lalamig, na ginanip doon sa afat sa mawiya o kaya awarin sa mawiya. Awarin na kumbaga sa atin na wala tayong kontrol dyan. Pangalawa na awarin na yun, yung awarin muktasaba, yung ginagawa ng tao. Halimbawa, kaya nasira yung abdas mo, pauputot ka na muktasabo to, kasi gawain yun ng tao. Samantala kung hindi gawain ng tao kasi walang kontrol doon ng tao, na ipagturo doon na awarin sa mawiya. Ano yun? Awarin sa mawiya. So ito nga makasama ito sa mga awarin sa mawiya. Walang kontrol dito ang tao, pero nangyari sa kanya. Hindi yan matatawag na nasa. Paano mo sabihin na hindi matatawag na nasa? Kasi nga yung pagkamatay na inalis niya yung hukom sa tao. Ano ang hukom sa tao? Wajib magsambayang nakimetay. Hindi wala nang wajib na nagsambayang. Hindi rin yun matatawag sa hindi rin yun matatawag na nasa na naaayon doon sa tarif na binanggit natin. Naboto nasa. Ang nasa, magbanggit ng unang hadis, pagkatapos mga kalaunan na meron na naman darating na panibagong hadis na kinukontra niya yung unang hadis. Naboto ta'arudil hadis. Kinukontra niya yung hadis kasi gusto na niyang alisin yung hukom ng naunang hadis. Gusto niya nang alisin yung hukom ng naunang hadis. Yan nito. Wala yalzamu at hindi rin umuobliga o kaya hindi rin umuobliga na raf'u makano na alisin makano ang bagay na kano dati makano ang bagay na dati sila ng mga anas, mga tao na alayhi na sa bagay na ito. Yan yung murad ng dito na gawain ng amal. Alisin yung amal na dating naroon sila dati ng mga tao alayhi doon sa bagay na yun ni amal. Yan yung gawain nila dati. Na yung tarif din yun, kasyurbil khamar, tulad ng pag-inom ng alak. Dating kinagawian nila yung pag-inom ng alak.
Yung mga Arab nung una, ariw, uminom sila ng alak. Pero yun, yung wala pang hukom. Noong dumating yung dalil na bawal ang alak, na hindi yung ibig sabihin na binura nung ayat o kaya hadis na nagsasaad na bawal yung alak, yung dati nilang nakagawian na pagtatagay pag-inom. Bagamat gustong linawin ang hukom, naboto na Sheikh Mansur. Ariyo, kasi ang sa madaling salita na Sheikh Mansur na yung pangalawang dalil ay buburahin niya o kaya aalisin niya yung hukom na meron yung unang dalil. Lagi tayo pa, nabanyan lagi niyo pa. وغيره at iba sa kanya غير شرب الخمر فإنه nakatutuhanan siya na syurbul khamar na laysa binaskin, hindi siya nasa. Bakit? Dahil katotohanan siya na makano alayhi yung gawain na dati naroon sila sa gawain na lam yasbut bi khitabin, hindi na italaga siya na makano alay bi khitabin ng dalil ng utos daw tumaad. Hindi yun nangyari, wala yalzamu ma asqatahu bi kalamin muttasil, at hindi rin inuobligan niya na hadat ta'rif ma ang bagay na asqatahu na nilaglag niya na syarik siya ng ma bi kalamin muttasilin ng salitang lumugtong kalam muttasil ba. Kumbaga na inalis na yung hukom ng upama na inalis niya yung hukom ng upama na nauna, dahil sa paglagay niya upama ng kalam ng mutasil, kal-istis na, halimbawa istis na maja'al qawmu illa zaidan, dumating ang mga tao maliban kay Zaid. Yung illa doon yung tinatawag ng kalam mutasil, kalam na idinong. Hindi rin yun masasabi na nasa. Bakit? Kasi nga yun kailangan na maatarakihan. Kasabay na medyo matagal dumating. Yung panibagong dalil mula doon sa para alisin niya yung hukom na yun. Nabahandad ni Kawan na automatic na Sheikh Mansur. Kasi walang kabuluhan. Kasi ang maksud ng Sheikh Mansur na yan, naman nansakh min ayatin o nunsiha na'ti bi khairin minha o misliha. Ano man ang alisin namin sa mga hukom o kaya ayat sa ng Allah na na'ti bi khairin minha o misliha. Kung dadala kami ng mas maganda pa minha kaysa sa ayat na yun, hindi kaya magdadala kami ng katulad. Kasi yung mga depende sa agama kung anong gusto nilang gawin sa agama. Pabago-bago ba? Katulad ng may-ari ng bahay, magpapatayo siya ng bahay, sinabi niya doon sa panday na ganito ang gawin mo yung poste. Ang gawin mo yung poste na rectangle. Umuwi na yung may-ari ng bahay, gumawa ng malis-umalis. Pagkatapos, nung pagdating niya ulit, binago niya pa may yung sabi niya, ganito na lang, ang gawin mo na lang ay bilog na poste. Ariyo, na yung bilog na poste na yun ang nasik. Yung rectangle, yung mahaba na yun na poste, na yun ang tinatawag naman. So, ito na nangyari yun sa pamamagitan ng dalil. Na yung pagsabi na yun, na nagpagkahiwalay, tarahi, medyo may katagalan, medyo may kabagalan, yung khitab na mutakadim yun sa hukom. Medyo mabagal. Medyo mabagal siya dumating. Itong istis na kasi na agad-agad. Dumating ang mga tao maliban kay Zaid. Nabotong kebutuhan sa Sheikh Mansur. Kasi nga, paano matatawag na Sheikh Mansur yun konektadong agad doon sa salita. Hindi yun tinatawag na Sheikh Mansur. Ay puturo na taksis. Ang tawag doon, taksis. Kal-istisna, halimbawa ng istisna, wal ghayati, at ganoon din ang ghaya. Yung ghaya. Yung hangganan ba kakaulihi ta'ala, halimbawa ng salita ng Allah, thumma atimmus siyam. Isang hukom yan. Hukuman. Kompletuhin nyo ang pagpupuasa. Sabi mo, puasa ka. Ilalay. Dumating yung ilan na yun na ilalil ghaya o ba? Na yung tinatawag ng kalamot na sige.
Lumugtong agad dito sa hukom na pagpapasting mo. Lumugtong agad. Nasabi niya dito na fa'innahu nakatotohanan siya na al-istisna wal ghaya na laysa na hindi siya na al-istisna wal ghaya binaskin, hindi pagnasa ng tawag niya. Ano? Bakit? Li'annahu dahil katotohanan siya na istisna wal ghaya na ghayru mutarakhin anhu, na hindi mabagal anhu anil hukmi sabit bil khitab al mutaqaddim. Hindi siya mabagal dumating doon sa unang hukum. Anhu anil hukmi as sabit bil khitab al mutaqaddim. Ano ito? Wa qalatil mu'tazilatu, at sabi ng mga mu'tazila, halos magkaparehas lang ito. Kaya lang, sabi nung isang sheikh sa Egypt, na itong mga mu'tazila kasi na hindi nila dinidirekta yung salita. Upama na parang-parang. Mahilig sila sa salitang parang-parang. Tingnan natin kung paano nila tinarim ang nasa. Wa siya na an-nasku na al-khitabu dalu ala. Ang sabi niya ang nasa, sabi ng mga Mu'tazila, na ito yung utos na ad-dalu na nagsasaad ala sa anna mislal hukmi, na katotohanan ang tulad ng hatol. Yung tulad ng hatol. Yung tulad ng hatol. Na ba yung hukom na yun? Tulad ng hatol. Tulad ng hukom mo ba? Na yung hukom na yun, na sabi meron na dati o kaya na talaga na. Bil mansukhi. Yan itong mansuk na ito na bil khifab al mutaqaddim. Aliyo? Bil khitab al mutaqaddim. Yan na bil mansuk. Yan yung dalil na minansuk. Bil khitab al mutaqaddim. Al mansuk yan bil khitabi al mutaqaddim. Na ghayru sabitin. Na hindi pa meron. Ibig sabihin, hindi pa na italaga. Yung ganong hukom na dapat na Ariyo. Yung ganong hukom ay hindi pa meron. Hindi man na ghayru sabitin. Ala wajhin, sa parahan, laulahu. Na kung wala siya na al-khitab number 2, yun na nadalo, al-khitab dal, nalaka na tiyak na ang lagay niya na hukom na sabitan bin nasil awalina na italaga sa pamamagitan ng unang nas, ang unang dalil mo. Nawahada, at itong kaul ng mga Mu'tazila na fasid. Sirang ta'rif yan po. Nagiging na ikhtilab sila sa ta'rif. Khilaf sila sa ta'rif. Sabi ni Musannif rahmatullah alayh, ang salita na yan ng mga Mu'tazila na fasid na sira yan. Bakit? Li'annahu dahil katotohanan na al-hala wa siya. Idha udda bihada, kapag tina'rif siya ng nasakh, bihada, sa ito, bihada ay biqawlil Mu'tazila. Yun ang sabi niya, no? Hindi. Sabi niya, li'annahu dahil katotohanan, idha hudda, kapag tina'rif siya ng nasakh, bihada sa kaul ng mga Mu'tazila, na lam yakun an-nasikhu mulzilan. Na hindi ang lagay ng nasikh, yan yung dalil na pangalawa, na muzilan, mag-aalis lima sa bata sa bagay, na sa bata na nanatili siya na bagay bil khitabil awal, sa pamamagitan ng dito na hukom. Maya ni hukom na naitalaga siya na hukom bil khitabil awal ay bisabab bil khitab al awal, nang dahil sa khitab, nang dahil sa utos na nauna. Khitabul awal na ito yung unang dalil. Hindi niya maaalis. Bakit? Kasi kung ang ta'rif mo na parang, hindi mo inalis yun. Hindi mo inalis, hindi mo binura yung dating dalil. Kasi ang binubura mo na yung parang. Yung parang na wala. Ano yun? Yung parang, yung tulad. Halimbawa, halimbawa ay natulad natin yung
ang hatol nito ay parang pagpatay ng tao. Parang pagpatay ng tao. Mario, ang hatol nito ay parang pagpatay ng tao. Nagito na dari ka man, nakapamunwarya yan. Di ba, no? Katulad natin, no? Lagi kayo kapamunwa. Ayun ang sa mga muktazil. Ganon sila maghatol. Lagi tayo kapamunwa. Pagkatapos, mayroong dumating na dalil na sasabihin niya, hindi ito pagpatay. Mario, darating yung panibagong dalil na hindi ito pagpatay. Na kung sa alusun na, sabihin natin ato lang, pagpatay ito na ang hukom nito, pagpatay ng tao. No, pero sa kanila na hindi, parang pagpatay ito na gitigap na tadamiran. Yun ang lapag nila doon sa salita. So dahil yun, pag dumating yung dalil na sinabi niya hindi yan pagpatay. Hindi yan pagpatay. So kung sa, yun ang alusun na. Pero kung sa mga Mu'tazila, no, ang darating din naman na dalil na. Yung dalil na hindi ganito ang pagpatay, hindi pagpatay na hindi parang pagpatay. Kumbaga na ang tinatanggal niya na yung katulad mo. Na yung katulad na yun sabi niya wala. Gayro sabi. Yan ko nito. Yung katulad na yun sabi niya na gayro sabi. Lian na mislal hukmi masabata bil mansub. Dahil katotohanan ang katulad ng hukom na ay hindi sabata na italaga siya siya na katulad ng hukom bil mansub. Hindi siya na italaga ng katulad. Pamana, yung katulad ng pagpatay, yung katulad na pamana na rin, tunay ko kumana, anong hatol parang pagpatay na ito. Ariyo, ayun, sabi ko no, parang pagpatay. At nakita mo ng binaril niya, sasabihin mo pang parang pagpatay. Ano yun? Parang pagpatay o pinatay? Pinatay. Ariyo, nasigira na hindi, parang pagpatay ito. Parang pagpatay. No, na yung katulad ng hukom, na masabat na ginanaman naman na fiyan. Hindi na talaga siya ng misla lummi bil mansuk. Hindi yun nahatulan ng mismo yung hadis. Yung mansuk na yun yung khitab al-mutakaddim. At yuzilahu hanggang sa maalis siya. Hanggang sa maalis niya na syari, siya ng mislal hukmi bin nasikh sa pamamagitan ng nasir. Itong nasir na ito yung khitab na number 2. Ito yung panibagong utos. Wakat bayan na at katotohanan, nilinaw na natin an naskha na ang pagnasa fil lugati sa luga na huwal izalatu wa rafu, na siya yung pag-alis at pag-angat. Alisin, totally alisin. Wala siyang inalis. Ang inalis lang, yan na yung katulad. Hindi yung inalis niya mismo na yung dalil, no? Hukom. Yung dalil ng hukom, yun ang kaul ng mga Mu'tazila. Pero halos parehas lang din sa kaul ng Ahlus Sunnah. Yun nga lang yung sa kanila na yung katulad. Yung katulad ng hukom. At yun ang katulad ng hukom, direkta na yun. So ngayon, kapag mayroong bagong utos, tatanggalin na yung katulad, hindi yung hukom. Yan ko dito, ang tatanggalin mo na yung katulad. Ito na yun, barat na, parang anino ito. Ariyo. Kapag dumating yung ilaw na nasaan yung parang. Di ba no, pag katulad yung una doon sa halimbawa, yung araw, inalis niya yung anino. Yan no. Yan ano ito? Nagumilaw ka, parang kanino ito. Pag dumating yung araw, pag dumating yung araw, anong tinanggal niya? Yung anino o yung parang anino? Yung anino ang tinanggal niya, ariw. Ay, mana anino na yung dilim. Katulad dito, madilim, parang anino pa. So pag sa sumikat na yung araw, na tinanggal niya yung anong tinanggal niya? Yung dilim o yung parang dilim? Yung dilim mismo ang tinanggal niya. Ay, yung mga Mu'tazila na di, sabi nila ang nasa Franso, nakatulad sabi niya yung tinanggal niya yung parang. Peter Gira. Hindi ito na mamalaya. Kasi ang mga Mu'tazila na mahilig silang, tawag dito, mahilig silang
gumamit ng akli, masyadong malalim na ang kanilang pananaw dyan. Masyadong malalim ang kanilang kasi ang nagpasikat ng ilmul kalam ng mga Mu'tazila. Kaya nga ang Imam Abul Hasan al-Ash'ari ay binibintangan ng mga salafi na dating Mu'tazila ang Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Pero totoo yun. Kaya lang hindi nila tinanggal yun po kasi wala sa kanila yung pagtatawbat ng tao. Doon pa rin yung nakasanayan. Faslun wan naskhu jaizun fi syar'i. At ang pagnasakh ay pwede sa agama. Pwede yan. Sa syariat. Wa qalat ta'ifatun min al-yahud. At sinabi ng isang grupo mula sa mga Yahudi na la yajuzu. Tingnan nyo dito sa number 7 kasi diba, number 6, diba ang mga Yahudi na mahati sila sa 71 na sikta. Hati ang mga busog na dito. Wahum firqatani. At sila na mga ta'ifa min al-yahud, firqatani, dalawang grupo. Asyammuniya, Syammuniya, ang mga Yahudi Syammuniya na dhahabu ila imtina'ihi aqlan wa imtina'i wuqu'ihi syar'an. Wal firqatu saniya, ikalawang firqa na al-inaniya, dhahabu ila imtina'i wuqu'ihi syar'an faqat. So, ito na isang grupo ng mga Yahudi na sinasabi nila na wala daw, hindi daw pwede ang nasikh mansukh. La yajuzu, hindi pwede. Wabihi ay wabi qawli ta'ifatin min al-yahud qala shirdimatun. Sinabi ng napakaliit min al-muslimin mula sa mga Muslim. Meron din nagsabi na walang nasikh mansukh. Wahada khata'un, at ito ay mali. Bakit? Li'anna taklifa, dahil ang pagtaklif, lagyan ngayon pa man ang pag-obliga tignan. Halakaw ni taklif, ikaw ni batin na sa salita ng ilan sa mga tao, ilan sa mga batin na siya yung mga ahlus sunnah wal jama'ah, at taklif na ilallah. Yan yung mawkulun ilallah. Dinanatakdir yan sa mawkul. Ipinaubaya sa Allah. Pamana ang Allah ang malaya na magpasya sa pag-uutos niya sa kanyang mga alipin na yaf'alu ma yasha, ay yaf'alu fihi, nagagawin niya na Allah Ta'ala fihi fit taklif ma yasha, ang bagay na gusto. Wa ala qawli ba'dihim, at ang taklif base sa salita ng ilan sa kanila, itong ba'diyang na ito na dito sa number 11 na yun yung mga Mu'tazila, salita nila na at taklifu ala sabilil maslaha. Ang pagtaklif daw, yung pag-obliga ay nakasalalay sa maslaha, sa makakabuti sa mga tao. Lamang niya kadaldal mga ergiran. Sabi ng mga Mu'tazila na ang pag-uutos daw ay nakasalalay sa kabutihan ng mga tao. Mas lahat pa. Ubangan na yung pag-ilan. Meron ding punto ito. Meron ding punto ito. So okay lang yan. Kasi nga, nabanggit na rin natin na ang pag-nasikh mansukh ayon sa mga ulama natin na nangyayari yun upama dahil sa titingnan kung ano ang makakabuti sa tao. Anong makakabuti sa tao? Fa'in ka na ila masyiatihi, na kung ang lagay niya na at taklif na ila masyiatihi ay sa kagustuhan niya na Allah, na fayajuzu, na pwede aniya siya na gustuhin niya na Allah fi waqtin, sa isang panahon, taklifa fardin, na iobliga ang isang pardo, wa fi waqtin, at sa isang panahon ay akhara, na isqatahu alisin siya na pardo. So yung una pardo, pagkatapos na yun hindi na pardo. Nakagigit na masya ng Allah, depende yan sa at ito yung pinakaligtas na pananaw dito sa nasikh mansukh. Wa in kana ala wajhil maslaha, at kung ang lagay niya na at taklif ay sa paraang maslaha, makakabuti sa mga alipin, yani maslahatil ibad, na fayajuzu, na pwede at takuna na maging al-maslahatu, ang makakabuti sa mga alipin, na fi waqtin, sa isang panahon, na fi amrin,
ay nasa isang utos, wa fi waqtin akhara, at sa ibang panahon naman na fi ghairi amrin. No, fala wajha, walang paraan lil mat'i na ipagbawal minhu siya na nasa. Yung pagnasak na yun, walang paraan. Kasi nga, ang agama na agama ng Allah. No, tapos iba pa sa pananaw ng mga ulama natin na ang agama na kabutihan ng mga tao. No, so nakadepende yan. Depende sa sitwasyon, depende sa kalagayan, no, depende sa upama na sitwasyon ng mga tao. Yan ko nito. So yun, itong salita nito na rad doon sa mga call ng isang kaipa mula sa mga Yahudi. Samantala, ang nasikh mansukh na yan ay jahis. Pero tatandaan natin na ang nasikh mansukh ay nagaganap lang sa panahon ng Nabi. Pagkatapos ng Nabi na din. Wallahu a'lam. Wa amal bada'u fa huwa an yadhhara lahu ma kana khafiyan alayhi min qawlihim badali al-fajr idha dhahara.